po muna no sa slideshare.net dahil dito ko kinuha ang aking slideshow na ipapakita sa inyo. Atin tatalakayin ng iba't ibang teksto, no? At ang unang teksto ay ang tekstong informatibo. Galing sa salitang informatibo, kaya sabi dito, ang tekstong ito ay nagtataglay ng tiyak na impormasyon. Ibig sabihin, hindi ka makakakita dito ng opinyon ng manunulat. Ang tekstong informatibo ay sumasagot sa tanong na ano, sino at paano. Hindi ka makakakita dito ng opinyong pabor o sumasalungat sa posisyon o paksang pinag-uusapan. Kagaya ng sinabi ko, ang tekstong informatibo ay naglalaman ng impormasyon na tiyak. Dako tayo sa susunod na teksto, ang deskriptibo. Kagaya ng sinabi ko, deskriptibo. Kumbaga sa English, descriptive. Ikaw ay naglalarawan. Yan. Ang tekstong deskriptibo ay isang tekstong naglalarawan. Ito ay naglalaman ng impormasyong may kaugnayan sa katangian ng tao, bagay, lugar at pangyayaring madalas nasasaksihan ng tao sa paligid. Ibig sabihin, ikaw ay magbibigay ng paglalarawan base sa iyong nakikita. May dalawang uri ng tekstong deskriptibo, ang technical at ang impresyonalistiko. Ano ang kaibahan ng dalawa? Ang technical, naglalayon na maglarawan ng detalyadong pamamaraan. So, kumbaga, dinedetalye mo kung ano yung nakikita mo doon sa bagay na iyong inilalarawan. Halimbawa, ang ngiting matipid ay bahagya lamang ang ginagawang pagkibot ng bibig, di ba? Ibig sabihin, yung matipid ng ngiti, kakaunti lang ang kilos na ginagawa ng bibig. Ang ngiting mapagbigay ay laging nakangiti. Yan. So, ano naman daw ang impresyonalistiko? Ito ay naglalayon na maglarawan ayon sa pansarili mong pananaw. Kumbaga, naglalagay ka na ng opinion mo doon sa iyong inilalarawan. Kung ang technical ay nagbibigay lamang no ng paglalarawan sa kung anong iyong nakita, ang deskriptibong imperyonalistiko ay meron ka ng opinyon na inilalatag dahil may pansarili kang pananaw na inilalagay. Halimbawa, ang matamis na ngiti ay maaring maghatid ng kasiyahan at maging simula ng magandang pagkakaibigan. So, kanina, inilarawan mo lang ay ang matamis ng ngiti. Paano ba nagkakaroon ng matamis ng ngiti? No? Bahagyang ngiti. Dito, may matimis na ngiti ka na at nilagyan mo na ng opinion mo na maaari itong maghatid ng kasiyahan at magbigaan at maaaring maging simula ng magandang pagkakaibigan. Yan. Yun yung kaibahan ng dalawa, ang technical at imperyonalistiko. Dalawang anyo rin ang tekstong deskriptibo. Ito ay ang karaniwan at ang masining. Pag sinabi mong karaniwan, gaya ng karaniwan lang, ito ay isang paglalarawang hindi sangkot ang damdamin. Sa ganitong anyo, ang paglalarawan ay ayon sa nakikita ng mata. Parang technical lang din, di ba? Ang Pilipinas ay isa lamang sa bansang napaliligiran ng mga karagatan. Objektibo ang paraan ng paglalarawan dahil wala itong sangkot na damdamin. Pag sinabi mong objektibo, objective, kumbaga yun lang talaga. Wala kang isinasamang opinion mo. Yan. Pag masining, subjektibo, subjective sa English, ito ay isang paglalarawang naglalaman ng damdamin at pananaw ng taong naglalarawan. Naglalayon itong pukawin ang guni-guni ng mambabasa. Naglalagay ka na ngayon ng damdamin doon sa iyong paglalarawan. Halimbawa, patuloy siya sa paglalakad ng pasagsag habang pasan ang kanyang anak na maputla pa ang kulay na sa isang papel. Ibig sabihin, meron na siyang damdamin na inilagay, no? So, meron ng damdamin na inilagay. Pwede naman sabihin niyang namumutla yung bata, no? Pero nilagay niya ng damdamin. Ang subjektibo ang paglalarawan dahil naglalaman ng damdamin at pananaw. Sige, dako tayo sa susunod.
Mahalagang kaalaman, ang tekstong deskriptibo ay naglalarawan ng tao, bagay, lugar at pangyayari. May dalawang uri ito, technical at imperialistiko, at dalawang, ang tawag nito yung kanina, anyo ay ang karaniwan at masining. Paalala, o yan ha. Tako tayo sa susunod. Ay ang tekstong persuasive. Pag sinabi mong persuasive, ikaw ay iniinganyo. Yan, hinihikayat. Naglalayon itong manghikayat ng mambabasa o tagapakinig. Kumbaga, pinaniniwala ka ng manunulat sa kung anong pinaniniwalaan niya. Ito ay isa sa mahalagang uri ng tekstong ginagamit sa radyo at telebisyon. Ito rin ay isang mahalagang kasanayang dapat matutunan ng tao. 'Di ba kapag meron kang pinaniniwalaan o ideya, gusto mo paniwalaan din 'yon ng ibang tao. Kapag gano'n ang iyong panulat, ang tawag doon ay tekstong persuasive. Nararapat na maging maganda ang nilalaman nito upang makuha ang interes ng mga mambabasa, manonood, at tagapakinig. Yan. So, makuha yung interest nila. Ito ay dapat ginagamitan ng mga salitang nakagaganyak tulad na lamang ng mga dahilan kung bakit dapat iboto ang isang kandidato o kung bakit dapat bilhin ang isang produkto. 'Di ba? Yung mga paraan na iyan sa persuasive, maiengganyo mo ang mga mambabasa mo kung sino iboboto, kung ano ang bibilhin. Tekstong persuasive, mga advertisement sa radyo at telebisyon, talumpati sa pangangampanya at rally. May tatlong paraan ng persuasive. Apelang etikal, apelang emosyonal, apelang lohikal. Ano-ano yun? Ang etikal, ipinaalam ng may akda na dapat siyang pagkatiwalaan ng mga mabasa dahil sapat ang kanyang kaalaman sa issue. Gumagamit siya ng mga sangguniang authoritative o ang mga ideya ng mga eksperto. Ibig sabihin, meron siya pinagkukunang mga impormasyon na legit. Gaya nga sa iyong mga salita sa kasalukuyan, legit. Ibig sabihin, maniniwala ka sa kanya kasi alam mong may kredibilidad siya doon sa sinasabi niya. Diba? Ethical yun. Pinaalam ng may akda na dapat siyang pagkatiwalaan ng mga babasa dahil may sapat nga siyang kaalaman. So, ito yung halimbawa. Yan, no? Sige. Parang kumbaga yung tawag nito, bakit maniniwala ka na paano ba? Bakit maniniwala ka na hindi maganda yung isang gamot? Halimbawa, no, yung injection ng isang gamot. Bakit? Dahil sinabi mismo ng doktor. 'Di ba? Ibig sabihin, may kredibilidad yung doktor, kaya ka naniniwala dahil iyon ay kanilang pinag-aralan. Hindi ka maniniwala na hindi maganda yung gamot kung ang nagsabi lang nun ay isang guro, kagaya ko. Kasi hindi ko naman pinag-aralan yung mga gamot-gamot. Gets po ba yon? So, yun na, lohikal. Dako tayo sa susunod. Apelang emosyonal. Kinakatok ng mambabasa ang damdamin ng mambabasa. Kinakatok ng manunulat ang damdamin ng mambabasa. Gumagamit siya ng salitang parirala at pangungusap na nakaantig ng damdamin. Kagaya dito, ang heading niyan, emosyonal. Kaya naman ang ginagamit ng manunulat ay yung bugso ng damdamin na kung saan alam niya napapanig sa kanya ang mga mambabasa dahil sa mga nakaaantig na pangungusap niya. Yan, ito yung mga halimbawa, no? Yan. Sige, yan ang mga halimbawa. Halimbawa, ayan, sige. Apelang lohikal. Ano naman yung apelang lohikal? Gumagamit ang may akda ng argumento. Ang argumento ay binubuo ng batayan o premise at ang mga konklusyon. Ang mga batayan ay resulta ng obserbasyon. Ang konklusyon naman ay nagmumula sa obserbasyon. Kumbaga, meron siyang argument na ibinibigay at hinahayaan kanya, no,
na mag-isip kung ano ang iyong papanigan. Yun ha. So, may tatlo po tayong persuasive. No? Tatlong paraan ng panghihikayat. Ayon naman daw kay Aristotle, may tatlong paraan ng panghihikayat. Number 1, ethos. Yan to, na-impluwensyahan ng karakter at kredibilidad ng tagapagsalita ang paniniwala ng tagapakinig. Gaya ng sinabi ko, no, kung ano na ba yung kung may kinalaman ka ba talaga doon sa isang paksa. 'Di ba? Kagaya nga yung sa doktor. Next, pathos. Ano naman yung pathos? Pag-apila sa damdamin. Parang kanina lang sa damdamin, di ba? Ikaw ay madaling naakit kasi ang isang tao kapag naaantig ang kanyang damdamin kaugnay sa paksang tinalakay. Kagaya na lamang noong nakaraan, di ba? Yung merong tawag nito, namatay na flight stewardess, no? Tayo ay naantig doon sa damdamin ng nanay, kaya naman agad nating hinusgahan yung mga taong kasama niya doon, di ba? Tayo ay, tawag nito, parang naantig yung ating damdamin, kaya nahusgahan natin sila. Hindi pa natin alam kung ano yung totoong nangyari, pero nahusgahan na agad natin sila. So, ito ay dahil sa bugso ng ating damdamin. Next, ang logos, para ang paghihikayat na umaapila sa isip. Ang paglalahad ng sapat na katibayan kaugnay sa paksa ay labis na apekto sa panghihikayat. Yan, no? So, dapat po ay meron po tayong katibayan. Kailangan merong datos na ibibigay. Parang yung kagaya rin kanina, may argument, no? Pareho silang merong ibibigay na datos at bahala ka nang mag-isip kung ano ang iyong papanigan. Ayan, mahalagang kaalaman, no, sa persuasive. Pakibasa na lang po iyan. Yan. Ito ay atin lamang naman na, ang tawag nito, paglalagom doon sa aking mga sinabi kanina. At ang ika-apat na teksto ay ang naratibo. Ano ba yung naratibo? Ito ay ang tawag sa isang teksto kung ito ay nasa anyong nagsasalaysay. Ang tekstong ito ay tila nagkukwento tungkol sa tiyak at pagkakasunod-sunod ng pangyayari. Sa naratibo, kagaya dun sa English, no, narrative. Pag sinabi mong narrative, ikaw ay nagkukwento lang. Yan, balik tayo doon. Ano ba yan? Teka lang ha, balik tayo. Yan, so narrative na po tayo. Ayan, sige, go. Ikaw ay nagkukwento lang base sa pagkasunod-sunod ng pangyayari, narrative. Layon din ng tekstong naratibo na magbigay kabatiran at magbigay ng kawilihan sa mambabasa. Parang yung nagkukwento kayo para sa pocketbook, di ba? So, parang yan, kwento lang naman ito. Meron dalawang klasifikasyon, no? Ang tekstong naratibong depiction at fiction. Alam nyo naman yan, di ba? Siguro nung grade school kayo, no? Napag-aralan nyo na yan. Pag sinabi mong depiction, ito ay natarapatibong ay nakabatay sa personal na karanasan ng manunulat at maaaring isang kwento ng isang tao. Ibig sabihin, yun yung mga pangyayari sa personal na buhay ng mga tao. Depiction, pwedeng anekdotal, talambuhay. Okay, so tekstong naratibo ay isang uri ng tekstong naglalahad na, ayan. So, ito ay summary lang din, no? Lagom ng aking sinabi kanina. Balik tayo dito, ang fiction at depiction. Pag sinabi mong depiction, mga totoong nangyari. Pag sinabi mong fiction, ito ay mga hindi totoong nangyari. Kumbaga, kathang isip lamang. Ayan. Mga paalala, basahin na lang iyan. Ito ay halimbawa. Ito ay argumentatibo naman. Ano naman ang tekstong argumentatibo? Ito ay naglalahad ng paniniwala, kuro-kuro at nagbibigay ng pananaw patungkol sa isang mahalaga at maselang issue. Ito ay meron kang argumentatibo, argumentative. Ibig sabihin, ikaw ay nagbibigay ng opinion mo sa isang bagay. Layunin ito na mahikayat ang mga mabasa na tanggapin ang mga argumentong inilahad sa mamagitan ng mga pangangatwiran. Ibig sabihin, gusto mong mapaniwala yung mga mambabasa sa kung ano ang iyong tawag nito, sa iyong ideya. Para persuasive lang din, no?
Tekstong argumento, ganitong uri ng teksto ay kadalasan sumasagot sa tanong na bakit? Yan, no? Bakit kailangan mag-aral ng mga mag-aaral kahit na may pandemic? O, ibibigay mo yung iyong mga opinion doon. Layunin din ng ganitong uri ng teksto na mapatunayan ang katotohanang ipinahayag nito. So, syempre, hindi ka lang magbibigay ng opinion. Magbibigay ka rin ng mga, tawag nito, ideya mo na galing sa mga pinagkakatiwalaang site. Diba? Mga bahagi ng argumentatibo, ito may panimula, katawan at konklusyon. Parang sanaysay. Ano yung panimula? Sa panimula ay kailangan maging mapanghikayat sa paraang mahusay, no? Dapat sa simula pa lang makukuha mo na ang atensyon ng iyong mga mambabasa. Ang proposisyon ay isang pahayag na naglalaman ng isang opinyon na maaaring pagtalunan. Ibig sabihin parang magtatalo sa isip, no, ng iyong mambabasa. Magbibigay ka ng isang positibong epekto, magbibigay ka ng isang negatibong epekto at bahala na ang iyong mambabasa kung ano ang kanilang pipiliin. Kumbaga, magkakaroon ng challenge sa isip nila kung itutuloy ba nila yung pagbabasa doon sa iyong isinulat. Katawan. So, lahat ng argumento dito mo ilalagay, no? Lahat ng ideya dito mo ilalagay. Positive man o negative. Sa konklusyon, dito mo inilalatag ang sumulat ang kabuuan ng kanyang pananaw. So, kung ano yung ending, no? Kung ano yung gusto mong ipapaniwala sa iyong mambabasa, dito mo ilalagay. Mga paraan ng pangangatwiran. Ang paghahain ng mga pangangatwiran sa tekstong argumentatibo ay mayroong 4 na paraan. So, may 4 na paraan. Pagsusuri. Ang paraang ito ay iniisa-isa ang mga bahagi ng paksa upang ang mga ito ay masuri ng husto. So, iisa-isahin mo yung mga detaling ibinigay mo. Pangalawa, pagtukoy sa mga sanhi. Inuugat mo kung saan nang galing yung mga pangyayari. Next, pagbubuod. So, ikaw ay nagbibigay ng kabuuan, no, sa iyong tinuran. Next, pasaklaw. Sinisimulan sa pangkalahatang katwiran at ng kaalaman at iisa-isahin ang mga mahalagang punto. Ibig sabihin yung general, no? Tapos, yung general na iyong ideya ay hihimay-himayin mo para malaman ng iyong mga mambabasa. Ito ang halimbawa, no? Pakibasa na lang. Ito naman, ang tekstong procedural. Pag sinabi mong procedural, merong mga hakbang, pangyayari, no? Merong pagkakasunod-sunod. Ito naman, ang layunin nito, kung kanina ay bakit, ito naman ay paano. Paano binubuo, paano iniluluto, paano bubuuin. So, paano ang kanyang katanungan. Nagpapakita ng sumusunod. Ito ay tumutukoy sa mga pamamaraan o hakbang ng pagsasagawa ng isang gawain at pag-iisa-isa ng mga pangyayari. Nagiging mas maayos, malinaw at maiwasan ang anumang kalituhan sa tulong ng tekstong procedural. Kasi nga, ibinibigay mo ang mga pagkakasunod-sunod ng pangyayari. Yan. So, meron po itong kaayusan dahil sunod-sunod nga, no? Ito ay nahahati, no? Mahahati sa 3. Sequential, chronological, at procedural. Ang sequential, tumutukoy sa serye na pagkakasunod-sunod ng mga bagay at gawain, magkakaugnay sa isa't isa. Karaniwang itong ginagamit sa mga salitang una, pangalawa. So, yan yon, sequence ba? Sa una, igisa ang sibuyas at una, maglagay ng mantika. Pangalawa, igisa ang sibuyas at bawang. Kumbaga ganon, no? Ang tawag doon ay sequential. Pag sinabi mong chronological naman, tumutukoy sa pagkakasunod-sunod ng mga pahayag. Ibig sabihin, ang tawag nito, dun sa pahayag ng isang tao, gagamitan mo neto mga salitang ito. Ito batay sa isang tiyak na variable na ito ay makikita mo halos lagi sa mga pananaliksik, pananaliksik, no?
distansya, halaga, lokasyon, bilang at dami at iba pa. So, batay sa pag-aaral ni, tapos ilalagay mo yung pag-aaral niya. So, ito ay chronological. Okay, sa procedural bilang uri ng teksto. Procedural naman naghahatid ng pangmatagalang o lasting na kaalaman tungkol sa bagay na kailangang isagawa o tanggapin. Ayan, ito yung halimbawa. Ay, tapos na. So, merong numbers, no? So, yun lamang po ang ating mga iba't ibang uri ng teksto, no? Informatibo, informative, magbibigay ka impormasyon, deskriptibo, descriptive, ikaw ay magde-describe o maglalarawan, persuasive, ikaw ay manghihikayat, naratibo, ikaw ay magkukwento lamang, argumentatibo, magbibigay ka ng sarili mong opinion, tapos, tawag nito, hayaan mo ang mambabasa na, tawag nito, mahikayat sa iyong ideya, at procedural ay ang tamang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari. So, yun lamang ang iba't ibang uri ng teksto. Salamat sa pakikinig!